Sound check. Sound check. Sound check. Ayan, naka-plug in na. Gamit tayong bulb muna. Tapos ayan. Ayan bulb, oh, tingnan nyo. Tingnan nyo, naka-protect. Parang ace lang ito. Parang ace lang. Yan, ito nag-relay. Ito, hindi. Clip, and then protect. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video, ito, CA7 na naman ulit na Trident. Makasabihin nyo, ito pa rin yung kinontent doon natin nung nakaraan. Hindi, iba na ito. Unang-una sa lahat, shoutout muna sa may owner nito na taga Caloocan. Hindi ko alam kung saan eksaktong lugar sa may Caloocan. Maraming salamat, and then shoutout sa inyo, sir. Trident na CA7. Dinala to dito sa akin, show siyempre. Bali, pangatlong technician na tayo. Pangatlong technician na gagawa nito. Unang paggawa, sablay. Pangalawang gawa, sablay. And then ito, pinalitan nga daw yung kapasitor. Kasi kapasitor daw, mahina na daw. Kaya pinalitan nila ng bago. Tapos sabi ni sir dito, ito, kinukwento ko lang guys baka mamaya sabihin nyo, naninira na naman tayo. Hindi, kinukwento ko lang yung kwento sa akin ni sir na kung kikwentahin daw yung gastos niya sa pagpapa-repair is parang bumili na daw siya ng bagong unit, na tama naman talaga kasi 2 beses na kaya dadagdag pa ulit ngayon. Ay parang bago na talaga ulit yung parang kaya nang bumili ng bago sa ginastos niya. Ayun, papakita ko sa inyo yan para hindi nyo sabihin na puro tayo daldal. Teka lang ayan, naka-plug in na. Gamit tayong bulb muna. Tapos ayan. Ayan bulb, oh, tingnan nyo. Tingnan nyo, naka-protect. Parang ace lang ito. Yan, ito nag-relay. Ito, hindi. Clip, and then protect. Dapat walang ilaw, oh. Ito nakailaw. Yan. Sa isang ginawa natin, sa previous na ginawa natin, dalawang CE7 yung ginawa natin Yung isa dun, parang umiinit yata yung kabilang channel. Tapos yung isa, sunog yung board. Na nasa kanan na side naman yon. Ito, nasa kaliwa Ayan, ito yung pinagawa niya dati kasi iba na yung trimmer Kasi ito, iba. Ito yung stock niya kulay dilaw. Tapos ito, puti, is repair na ito. So ngayon, bali, tatanggalin ko lang ito kasi hindi naman tayo full demo tutorial. Sa atin lang, babaklasin, papalitan, and then sasabihin ko lang sa inyo kung ano mga pinagagawa ko. So ngayon, bago natin simulan ito, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre pakit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, stay tuned lang kayo. Bali, babaklasin ko lang itong board. Kung ano yung dito, is siyempre gayahin natin. Ang usapan namin ni sir dito, package din ulit. Ipipix bias natin, tapos mag-add ng transistor dito. Yung hindi lang mangyari ay yung mag-add ng itong fuse kasi may fuse na siya. So ngayon, stay tuned lang kayo. Nabaklas ko na yung dalawang board. Ito, 302. Pares lang naman sila Ito, stock siguro ito. Ito, stock na trimmer ito. Ito yung bago, pinalitan nila. Pero, ito yung side na may sira sa channel 1 or channel A. Tapos, ito may mga nakita na ko. Ito, sunog Zoom natin. Ito, resistor to Ito yung kaparehas niya Yan, resistor. Yan, nangitim na siya sunog yan. Sa na-encounter ko sa dalawang sa isang CE7 na sunog yung board, sira ito. Nasisira itong 15033. Sana walang sira ito. Tapos ito, nasisira itong OP amp nya. Ang gagawin natin ito, suyod na naman tayo nito. Suyod to the max. Maghanap na naman tayo ng koto na yung may sira. So ang gagawin natin, dahil ito, tingin ko
good dito, kukumpara natin para may idea tayo kasi hirap hanapin yan. Lalo yung SMD, medyo hirap magkilatis ng pyesa. Gagawin natin, kukumpara natin dito, kuha tayo ng idea rito against dito. Yan. Pero sigurado ko sira ito. Sira itong OP amp nya, kaya nagki-clip. Dapat hindi ilaw ito. So ngayon, stay tuned lang kayo. Pag nakita ko yung sira mamaya, saka ko na lang sasabihin sa inyo yung mga parts na nasira, value, and then kung saan siya banda. Para once na may encounter kayo, hindi na kayo mag-turbo, diretso na lang kayo sa ganong area. So ngayon guys, ito, bali continuation. Naputol yung vlog ko rito dahil gumawa kami ng TV rito. Malit lang sing espasyo. Ayan, dalawa. Si paring Martin. Hello. Yan, tsaka yung apprentice ko. Mabanat sila ng, sabi ko banatan nyo yung integrated. Ayan, balik tayo rito. Pinaklas ko yung board. Ito, isa para pagayahan natin. Tapos, yan, pinalitan ko yung nagbablurred. Mag-focus ka. Yan. Bali, yan o, 470. Pinalitan na natin yan. Tapos, 22 ohms. Ito guys ha, pasensya na kayo, sagwa yung paggagawa natin na okay lang, wala na tayong magagawa dyan kasi ayun na yung lumabas sa tawas eh. Wala naman tayong pamalit ng SMD, kaya no choice tayo kundi maglagay tayo ng malalaking pyesa na yan, mas okay nga, mas matibay yan eh. Yan, 22 ohms yung nakalagay. Ang nakalagay dyan is 33 ohms. 33 ohms, wala akong 33 ohms. Wala akong 33 ohms na pwede yung 22 ohms na yan. Pwede yan kasi parang pala naman yan eh, fuse. Parang fuse papunta siya dito sa may MGE na 15. Ano ba yung value yan? 15033. Yan, papunta siya dyan. Nahirapan ako. Sa totoo lang guys, pinutol ko lang yung video na to. Madilim na oh. Mula kaninang umaga pa to sa live ko hanggang ngayon. Ngayon ko lang siya na-trace kasi sabi ko, na-check ko na halos lahat yan. Halos lahat, kinumpara ko na siya dyan. Bakit ganun pa rin? Sabi ko, wala pa rin siyang bias. Pag nisusukat ko nito, walang bias. Hanggang sa, wala, no choice na ako. Minaklas ko na sa heatsink. Tapos, yan, silip-silip. Kailangan silipin mo. Yung wire na yan, yung unang gumawa yan, yan yung diskarte niya. Tapos, yan, ang putol kasi ito dito eh. Yan o, yung 22 ohms na yan, yung putol yung linya dyan. Kaya, ang diretso niyan, dito. Yan, kaya ginawa natin ganyan. Ang problema naman, may putol pala ulit na linya yan. Yung dyan, papunta to dito. Sa may, anong value niyan? Parang sa 470 rin yata yan. Yan, putol yan. Kaya nag-jump ako. So ngayon, i-fix bias natin. Yan, ito guys, pasensya na kayo kung hindi ko pinapakita yung pag-troubleshoot ha. Basta okay ngayon eh. Bigay ko na kagad yung idea eh. Para diretsong ganun lang gagawin nyo. In case na may encounter kayong ganitong unit. So ngayon, yung fixed bias na ginawa ko is, yung value niyan, dalawang 1.5. Yung, diba, na nakalagay dyan, no, 3K. No, sagad natin sa 3K, tingnan natin kung ano yung bias na lalabas. Ngayon, obserbahan natin. Ito, nakahang muna ito. Yan. Masusukat naman natin bias yan kahit na hindi nakakabit yung mga mababang voltahe. So ngayon, ito. Ayan, ang bulb natin, no. Yan, umiilaw yan siguro dahil mataas yung bias niya. Yan natin. Mataas, yan oh. Nasa 0.6, hindi pwede yan. Tayo natin, iinit yung drive niyan. Nasa 0.6. Mataas. Ngayon, babawasan natin ito. Yung 3K, gawin natin mga 2.5. Subukan natin 2.5, 1K, and then 1.5 para tingnan natin kung ano magiging kalabasan, kung tataas lalo siya or bababa. Yung ngayon, stay tuned lang ulit kayo. Diretso na ako sa may 2.2 kasi naglagay ako ng 2.5, 1.5 and then 1K, mataas pa rin siya kaya sinagad ko siya sa may 2.2. Kumpara natin siya dito. Yan, ito kasi good dito eh. So ngayon, try natin. Yeah. Yan, nag-normal siya. Sukat tayo. Ito yung bias natin. Ayan ah. Nasa 0.3, 0.4.
Medyo mataas lang ang reading ng wheeler natin eh. Yan. Ito yung stock na halos pares lang oh. Yan. Pwede pa to ibaba ng 2K. Yung 2.2 gawin 2K. Kasi mas mataas siya ng konti oh. Yan. Pwede ko, ang gagawin ko rito ang gagawin ko, palitan ko to, gawin ko siyang 2K. 2K na lang yung bias na ilalagay natin dito. Yan, para maabot niya yung 0.3 na katulad nito. Ibig sabihin niyan, ang bias niyan, kapag tumaas ka, kung isasagad mo siya ng 3K, diba, pag nasira yung itong trimmer, nagiging 3K siya, tumaas yung resistance. Ang mangyari dyan, tataas siya, iinit. Yan. So ngayon, 2.2, nasa 0.4 halos. Yung stock nasa 3.3. Ang gagawin natin is palitan natin to 2K. 2K na lang. Teka lang, antay lang kayo at palitan natin ng 2K. Bali ito, na-fix bias ko na ito. O sige bossing, na-fix bias ko na rin ito. Hindi siya umubra sa dalawang 1K na pinag-series. Masyadong mababa. Ang ginawa ko 1.2. Tama ba? 1.2 and then 1K na halos halos iba yung reading eh. Sa 2.2 kanina sobrang taas. Yung 1.2 yun sakto, halos na sa 0.25, halos na sa 0.3 na para sa akin is mas okay. Ngayon pakita ko sa inyo. Busy yung dalawa oh. So yan, sukatan natin. Oh, baliktad. Ito yung gusto ko na bias eh, para sa akin ha. Ayan oh. Yan, the best yan para sa akin. Hindi yan ganun kainit. Nasa 0.3. Parang yung LX ba? Ayan oh. Ayan, mas okay na kwanto na bias. So ngayon, babalik ko lang ng heatsink ito. Total naka-fix bias na ito. Naka-fix bias na rin ito. Ayan na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Kasi putol na yung mga linya. Kailangan natin gawin yung ganyang diskarte. Sagad na yan. Kumbaga, take it or leave it na. So ngayon guys, ibabalik ko lang itong board sa may heatsink. Tapos tingnan natin kung may audio na or wala pa. Sana wala na ibang problema. Sana wala na ibang problema. So ngayon, stay tuned lang kayo. Balik ko na sa heatsink yung board. Yan. Tapos naganda rin ng power transistor. Kompleto na, wala na siyang blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali 8 pares na C5200 and then A1943. Same sa mga kabilang channel. Yan o. Wala na rin blanco. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yan, fixed bias. Yan na yan, hindi ko napapalitan yan. Yan ang nakalagay dyan eh. Yan na yan. So ngayon, babalik na lang to sa may para ma-audio test natin. Sana wala na ibang problema. Naibalik ko na sa heatsink. Heatsink casing. D2. Kasi iniwanan natin itong gawa natin nung nakaraan. Ano tayo ng battle doon sa may Antipolo eh. Shoutout pala sa mga nakasalumuha ko doon sa may Wood Farm. Battle of Bini Sound sa may Antipolo. Shoutout. And then sa mga nangingi sa akin ng sticker and then mga nakakilala sa akin doon, maraming salamat and then shoutout sa inyo. So ngayon ito, naibalik ko na yung dalawang board sa may casing para matapos na yung lang kwentang video natin. Nakakabit na speaker na itong dalawa. Yan, tapos ito yata and then isang tweeter, isang base. Banatan na natin, baka banatan pa ng iba. Yan, ako to 20 na yun guys ha. Bahala ka dyan. Sa pansin ko sa CE7, CE5, nauna yung trigger ng relay kaysa sa indicate ng protect nila. Nauna naiwan yung protect kaysa sa relay. Ayan na, naka 220 na yan ha. Hindi yung valve natin, wala na. So ngayon, tingnan natin ha. Kasi normal naman na yung bias dyan eh. Medyo pinahirapan tayo. Tingnan natin. Yan, cellphone yung audio source natin. Ayan, ito na. May audio na. Ito yung board na ito yung board na ni-repair natin ha. Yan, ito agad may audio siya Yan, base yung nakakabit dito.
Paluwain natin. Ayan, o. Okay na. So, hanggang dito na lang siguro. Baba na yung video natin. Okay na, importante maandar, no? Ang medyo mahirap lang dito, hindi na yung hassle is yung mga pagre-repair ng parts ng ganitong klaseng unit ng mga SMD. Kasi ang hirap niyang baybayin. Basta tip ko talaga sa mga nagre-repair dyan, tulad nito, kung buo yung isang channel, kung buo to dito, ito yung sira, ang gagawin nyo, i-compare nyo lang. Yan, test kayo rito, test dito. Kung merong kinaiba yung sa kabila, ibig sabihin, may problema yan. Hanggang sa makuha nyo yung pinaka mga sira nya. Ayan, medyo pinahirapan tayo. Although, lagi naman ako pinapahirapan ng CE7 na to eh. Wag lang yung walang sira, o walang sunog na board dito kasi baldado rin yung board eh. And then, tapos galing pa sa ibang technician. Pangatlong technician tayo na gumawa nito. Yung dalawang gumawa, hindi nagawa naman. Pero, isang beses, dalawang beses lang daw ginagamit is sira agad. Sana ito tumagal sa may-ari. Tumagal yung gawa natin. Tingin ko tatagal naman kasi naka-fix bias na. Yan, isa yan sa giging sani lagi. Yung biasing niya is nasisira. And then, disclaimer bago tayo magtapos, baka iniisip ninyo na once na fixed bias na yan is hindi masisira yung unit nyo. Masisira at masisira yan kapag hindi kayo marunong gumamit. Kahit anong klaseng pyesa nakakabit yan, original man yan or matibay man yan, once na hindi kayo marunong gumamit, marupal kayo sa gamit nyo, is masisira at masisira rin yan. Ayun, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Sir from Caloocan yata to, hindi ko alam kung saang lugar exactly sa Caloocan, basta taga Caloocan. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit mo rito. Okay na yung unit mo, sir. Trident na CE7. Okay na, back to normal na. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na, 24/7. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and siyempre pakita ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.